Magkakabit ako ng battery dito sa Toyota Fortuner. Nung nakaraan Toyota Fortuner din yung kinabitan ko. Panahon yata ng Toyota Fortuner ngayon, puro kasi Toyota Fortuner ang nasisiraan ng battery. Tara guys, samahan nyo ako. Welcome back to my channel mga guys, Battery PH. Ngayong araw ikakabit natin Amarok naman dito sa Toyota Fortuner. Nung last time Motalite ang kinabit natin sa Toyota Fortuner. So iba-iba talaga yung gusto ng mga customer. Ang sasakyan na to mga paps, 2019 model. Bali pangalawang beses nang papalitan ng battery to. Nung una nagpalit sila, Amarok din po yung ginamit. So itong tatanggalin nating battery na to, hiniram lang daw to. Ang brand nito FB. Nakakabit yan sa Toyota Hilux. Tapos ang battery size na ikakabit natin dito, Amarok Pro DIN 74 naman. Kapag ka po magtatanggal kayo ng battery dito sa sasakyan, unahin nyo pong tanggalin yung negative. Tapos yung positive terminal naman yung susunod. Para maiwasan nating mag-spark yung tools na gagamitin natin. Kapag nadikit kasi sa body ground yun, maaaring mag-spark. So ayan guys, ako kasi dito pinagsabay ko na yata. Ayan o. Kumbaga kasi sanay na ganyan. So ayan, tinanggal ko na. Kung mapapansin nyo, ang battery nakakabit dito FB na special type battery, ganon. So ganito pa rin yung ginawa ko mga guys. Tinanggal ko lang din yung battery habang nakapatay yung makina ng sasakyan. Eto na mga guys, yung Amarok kinakabit ko na. Medyo mahirap siyang ikabit kaya ayun, tinulungan naman ako ni sir. Thank you sir. Kung mapapansin nyo, itong Amarok ngayon na bago, medyo yellow green na siya compare dun sa dating model nila na kulay green. Kumbaga ito light green. So ayan na, ikabit ko na mga guys. Kapag magkakabit kayo ng battery, unahin yung higpitan yung positive terminal, tapos sunod yung negative terminal. For safety kasi yon mga guys, kailangan nahigpitan muna natin yung positive terminal bago natin higpitan o ikabit yung body ground. Yun nga po yung negative terminal. Pero dito kasi sa Fortuner na to, safety naman siya, wala namang tatamaan na body ground. So ingat lang tayo kapag hindi tayo sanay magkabit. Pero mga guys, kahit ano pa man yung mauna dyan, kahit sabay mong ikabit o kaya unahin mo pang ikabit yung negative terminal, wala pong problema yan sa ECU o kung ano mang sa system ng sasakyan. Ang purpose lang po kasi noon para safety, hindi mag-i-spark. Halimbawa sa mga truck, sa mga jeep, huwag nyo munang ikakabit yung body ground. Yun nga po yung negative terminal. Unahin nyo munang ikabit yung positive. Kasi halimbawa, nakakabit na kagad yung body ground, yung sa negative terminal. Kapag hinihigpitan nyo po yung positive terminal, tapos nadikit yung tools dun sa body ground, mag-i-spark po yun. So, yun po yung delikado. Pero kapag hindi nyo pa ikinakabit yung negative terminal, yun nga po yung sa body ground. Kaya kahit madikit pa man yung tools nyo dun sa body ground, hindi magi-spark. Kaya ang safety, unahin natin yung positive terminal. Tapos sa huli na yung sa body ground. Yun nga po yung sa negative terminal. Dati mga guys, nalilito rin ako. Bakit kaya ako nag-i-spark? Ngayon nalaman ko, yung negative terminal, ito pala yung sa body ground. Kaya kahit wala ng polarity yung sa mga truck, sa mga jeep, okay na dahil alam ko na ngayon kung saan ikakabit yung negative. Ito nga pala yung nasa body ground. Tuntunin mo lang yung wire, makikita mo nakadikit doon sa body ground ng sasakyan. Ibig sabihin mga guys, ito yung negative terminal. So yun guys, isang palatandaan yun para malaman natin kung ano yung polarity na ikakabit natin. Kasi kapag nagkabaligtad po kayo ng kabit yan, maaaring masira po yung starter. Maaari ding masira yung alternator ng sasakyan nyo. Kapag in-start nyo, baligtad ikot nun. So masisira yung mga carbon siguro nun. At saka napakadelikado nun kapag baligtad yung pagkakakabit natin sa battery. Paano kung umandar yun? Baligtad rin yung andar nun. Hehe. Joke lang. Dito mga paps, sa pagtanggal ng battery dito sa Toyota Fortuner, ang ginagamit ko lang itong T-rings na ang size niya 10mm. Tapos yung liabi ko kanina, 10mm din yun. Socket wrench pala yun. Madali kasi pag socket wrench, ganun-ganun ka lang guys. Ganun-ganun. Ito guys, yung battery holder o yung pinaka-lock. Kailangan may lock na ganyan yung battery nyo para hindi umaalog-alog. Kasi kapag nakaldag yan ng malakas, tatalon yan.
mamaya madikit pa yung positive terminal nyo dun sa body ground, mag-i-spark po yun, di ba? Delikado. Kaya lagyan nyo mga guys, marami namang nabibili online yan o kaya sa mga auto supply. Eto mga guys, importante to kapag nagpalit tayo ng bagong battery, check na rin natin yung charging niya kung nagkakarga ba. Baka kasi mamaya overcharging naman, masisira po yung battery kapag nag-overcharging. So eto guys, check natin kung maayos. Okay naman guys, nagcha-charge naman itong sasakyan ni sir. Tsaka umandar naman guys. Medyo madumi lang yung engine bay niya. Madalas daw tong gamitin mga guys. So ayan, kaya siguro medyo madumi yung sasakyan. Ito nga pala yung battery na FB na galing sa Toyota Fortuner. Ay, Toyota Hilux. Check na rin natin. Ayan, FB ang brand niya. So check natin guys. Mahilig kasi tayong mag-check ng battery kaya chine-check na rin natin. Ayan. Papakita ko lang din kay sir kung maayos pa ba yung baterya na to. Ayan, mahina na rin guys. Siguro pagkakuan tatawag ulit yun, magpapabili ulit ng magpapadeliver ulit ng battery para naman dun sa Hilux. So ito pinapacheck din ni sir yung lumang battery niya, yung Amaron. Ayan o. Baka daw kasi pwede pa kasi may battery indicator kasi to guys, nakakulay green pa. So check natin. Baka daw kasi buo pa para may peace of mind din si sir. So ayan guys, gamit itong tester, check na rin natin. Tapos yung lumang battery, ito yung GS, yung katabi ng Amaron. Yan yung stock battery galing kasa. So ngayon pa lang din nila i-trade in. So ayan guys, sira na talaga yung battery, pinakita ko kay sir. So ayun lang guys, maraming salamat po sa panonood nyo. Sana nakatulong.